ngayon sa mga tinatawag na fur parents o mga nag-aalaga ng aso at pusa. Bukod kasi sa therapeutic benefits na dala ng ating mga alaga, ay para ka na ring nagkaroon ng kaibigan na laging handang dumamay. Kaya nga ang pet ownership sa Pilipinas patuloy na dumarami. Ayon sa survey na ginawa ng Rakuten noong 2021, 67% ay may alagang aso at 43% naman ay pusa. Bagamat mataas ang bilang ng pet ownership sa bansa, may ilang alaga rin ang napapabayaan. Paano nga ba maging responsible pet owner? At ano ang mga tungkulin na dapat gawin ayon sa batas? Magandang araw mga kababayan. Ako po ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra. Salamat sa pagsali sa kwentuhan ngayong araw. Ako naman si Menchu Macapagal at ngayon nga, attorney, ay pag-uusapan natin ang responsible pet ownership. Ikaw ba, attorney? Meron ka ba mga pet sa bahay? Bahagi ako nung 67%. 67% na dog owners. Na dog owner. Iba talaga yung mga nabibigay ng mga alaga natin sa atin, We no? look forward to minsan coming home because of them. At talagang ang binanggit mo nga therapeutic, no? Lalo na kung hindi pasaway yung iyong pet. And by the way, I'm also the president of the Chow Chow Club of the Philippines. Kaya Wow! for a time, we had a lot of chows. Pero ngayon, isa na lang. And ikaw ba, ano mga pets mo, Menchu? Well, I have a corgi, but I also have, yun nga, 2 rescue cats sa amin na talagang pinalaki ko. But I also feed a lot of stray cats that come to our house. So parang nasa mga 6 na yata ang pumupunta sa aking garden para kumain araw-araw. Yan ang responsible neighbor. Exactly. Pero kapag sinabing pet, ito ba ay aso at pusa lamang, no? At sino ang pwedeng magkaroon nito? Yung pet owner, yung katagang pet owner, not necessarily ikaw ang may-ari. No? Kasi bahagi sa batas, ang pet owner ay bukod sa owner, ay ikaw rin yung nangangalaga or may custodian ng isang pet. Kaya't maging aso man yan or pusa, not necessarily ikaw ang may-ari, kailangan yung mga obligasyon sa ilalim ng batas ay kailangan din gampanan mo. No? Ang tanong nga, binanggit mo nga, aso lang ba o pusa? No? Kasi pag ibang uri ng pet, ibang uri ng hayop, lalo na yung mga tinatawag nating mga exotic. No? Dalawa ang requirements, no? Hindi lang basta-basta pwedeng magkaroon nito, kailangan ikaw ay financially capable. No? Okay. At kailangan meron kang tamang facility para sa ito. At depende rin sa uri ng hayop, kailangan din ng clearance galing sa government agencies. Wow, ang dami palang mga requirements, no? Tama yun. Pero sabi nga natin kanina, napakaraming benepisyo ang naibibigay ng mga pets sa personal well-being natin. Pero paano naman ang welfare nila? Paano ito dapat ibigay ng mga owners? Palagay mo, Menchu, magbigay ka nga ng isang obligasyon mo bilang isang Pagpakain. pagpakain. Tama yun, no? Pagbigay ng pagkain. Tama. Feeding is one responsibility. Shelter is another responsibility. Veterinary care, vaccination, Yes. deworming. At kailangan yung iyong pet engage sa mga activities para sila ay maging mas happy. Kaya ito yung 6 na obligasyon nating mga pet owners. Oh, so yun yung mga basics. Pero when it comes naman to government agencies, sino ba dito ang involved sa paggagalaga sa animal welfare? Kasama na yung mga common pets. Halimbawa, sa mga laboratories, kailangan may facility ang ating Department of Agriculture, Department of Health sa usapin naman ng vaccination, together with the Department of Agriculture. DepEd, mahalaga ang responsibilidad for purposes of information. At alam mo ba, nung binabasa kong batas tungkol sa pets, no, napakalawak pala at lalim ng responsibilidad ng ating mga local government units sa immunization, sa pagpaparehistro, sa pagbabawal ng electrocution tsaka dog meat trade. Kailangan may dog tagging,
At kailangan din may facility for tinatawag nating impoundment, lalo na sa mga asong may rabies. So, napakalawak. Hindi lang isang ahensya ng gobyerno ang nangangasiwa dito. Parang national program ito. National program at local program. Okay. Kailangan magtutulungan lahat ng ating ahensya ng gobyerno. Whole of nation approach. Tama yun. Sa pagbabalik ng Batas et al., pag-usapan natin ang iba't ibang responsibilidad ng isang pet owner kasama si Dr. Sheng Ordinario ng Bureau of Animal Industry. Tutok lang dito sa CNN Philippines. Nagbabalik kami sa Batas et al. At responsible pet ownership pa rin ang topic natin ngayong araw. Para tulungan tayo sa usaping ito, makakasama natin si Dr. Sheng Ordinario mula sa Animal Health and Welfare Division ng Bureau of Animal Industry. Magandang araw sa inyo, Doc. Magandang araw po. Magandang araw, Dr. Sheng. So if someone is planning to adopt or acquire or buy a pet, ano muna yung dapat niyang gawin at maunawaan bilang prospective pet owner? Unang-una, nung nasa practice na po ako, kasi nagtrabaho ako sa clinic bago po ako nagtrabaho sa Bureau of Animal Industry. Ang palagi kong sinasabi sa mga clients dati is to research first. So, importante na they are equipped with the knowledge kung paano alagaan yung pet. Research also on the pet that they would want to acquire. So, aso, pusa, wild exotic animals. Kasi para maiwasan natin yung mga cases ng abandonment. Yung mga cases kasi na dahil hindi sila aware dun sa pet na gusto nilang kunin, nagugulat sila, yung chow chow malaki pala. Ang cute-cute nung chow chow pag maliit, parang teddy bear. Nasa condo lang sila na studio type, so hindi enough. So kaya yun ang unang-una namin sinasabi, to prevent cases of abandonment, o yun nga, neglect, kasi hindi maalagaan ng maayos, kasi hindi sila aware, hindi sila prepared, hindi sila ready to be a pet owner. So unang-una is research. In terms of registration, pag bumili ka na ba, kailangan mo ba siyang iparehistro? Ang batas natin, nire-require, specifically the Anti-Rabies Act, na dapat yung ating mga local government units, inirehistro nila yung mga pet owners within their jurisdiction. So, ang mga pet owners, kumbaga, observe due diligence na, sila na yung pumunta sa mga city veterinary offices nila to inquire kung paano magrehistro. So, most of the LGUs, wala namang bayad yung registration. And then some LGUs also may bayad, pero they would microchip na yung kanilang pets for identification. Kasi isa ding requirement yun ng batas natin, identification. Ano ang hangganan or extent ng authority halimbawa ng isang bayan o isang lungsod over pet ownership? Halimbawa, pwede ba nilang pagbawal? Bawal ang pet dito or hanggang 2 lang? Or dapat ganito ang iyong financial standing? Pwede ba yon sa batas natin? Sa batas po natin, walang naglilimit kasi. Kaya nga marami tayong mga, nakakakuha kami ng mga reports or mga issues na nire-report na sa amin na yung isang rescuer mostly, nag-60 na yung pets niya sa nire-rescue niya, 60 na. Tapos may mga instances na sinasabi pa nila sa amin na wala na daw silang means para alagaan, ano daw ang pwede nilang gawin. So kumbaga, nasa may-ari na kung ano yung limit niya, nakakayanin niya. Yun lang, kailangan ready siya sa responsibility nung pag-aalaga ng pets. Pero sinabi mo nga kanina, no, maraming instances na talagang may mga neglect na nangyayari, hindi nila kinakaya, ay inaabandon nila yung mga pets nila. Ano yung mga magiging penalties para sa mga ganong klaseng, let's say, irresponsible pet owners? For the Animal Welfare Act, so that's RA 8485 as amended ng RA 10631, ang any case ng cruelty, neglect, maltreatment, even abandonment, pwede silang makulong or meron ding fines na pwede and/or siya. So depende dun sa outcome nung case kung ano yung magiging sanction para sa kanila.
dinala mo ang iyong aso sa mall, walang leash. Yung aso mo nakakalmot, nakakagat. Ano ang pananagutan ni owner or nung anak dahil nakapinsala ka sa ibang tao o sa ibang aso? Una, dun naman sa Republic Act 9482 or the Anti-Rabies Act of 2007, may fine sa may-ari ng aso. Kapag yung aso niya ay nakakagat ng ibang aso or ng tao. Okay. So may sanction siya. So yun yung hindi masyadong aware ang maraming tao. Nagugulat sila na may provisions pala yung batas para doon. Aside from that, required din sila na i-subject to observation yung aso, yung alaga nila na nakakagat. And also required din silang i-shoulder yung medical expenses nung nakagat nung alaga nila. So that's a requirement of the law na maraming nagugulat. Eh yung leash. Meron requirement din po 'yon. So hindi dapat inaalaw na unsupervised ang kahit anong animal or yung pets nila paglalabas sila. So dapat naka-leash. So not more than 1.5 meters ang requirement ng ating IRR on leash, sa pag-leash. So yung mga nag-off leash, actually delikado yon both for other people and the animal. Kasi kahit anong sabihin natin, kahit gaano nila sabihin na highly trained yung pets nila, there is always that possibility ma-distract si dog, ma-distract si pet, maaksidente. Sagasaan. May mga ganong cases na po na nangyayari. Alright, well, tanong ng bayan naman ang aming sasagutin sa pagbabalik ng Batas et al. Kayo ay nanonood ng CNN Philippines. Kami ay nagbabalik dito sa Batas et al. Kasama pa rin sina si Dr. Sheng Ordinario mula sa Bureau of Animal Industry. Sagutin na natin ang unang tanong. Kung nakakagat ang alaga mong aso, ano ang pananagutan mo bilang pet owner? Meron talagang legal obligation yung may-ari nung nakakagat dun sa nakagat niya. Kasi ang protocol natin for animals, Yes. pag nakakagat, for observation and revaccination ng rabies. Yes. Pero walang requirement ng tetanus. At covered yun nung babayaran nung Yes. may-ari. Lahat actually, halimbawa kung kailangan ding magbiyahe papunta dun sa animal bite center, treatment, kailangan yung shoulder din nung may-ari ng nakakagat. Anong uri ng bakuna ang kailangan? Anti-rabies. Anti-rabies. Ang by law po, ang requirement ng anti-rabies, taon-taon. Para sa alagang hayop. Para sa alagang hayop. Dahil endemic yung sakit sa atin, marami tayong cases. Ang required ay taon-taon para yung protective antibody, masigurado natin na nasa protective levels. Okay, what if yung aso mo ay palaging nakakawala? Tapos nangangagat talaga kung saan-saan doon sa barangay ninyo. Meron po bang karapatan ang barangay or ang LGU na ipasurrender forcibly yung alaga nyo? Damputin yung aso. Damputin yung aso Actually, or ipasurrender? Sa pag-surrender, hindi na nila kailangan actually i-surrender yon. Pag nakitang gumagala, pwede nang automatic, may power ang LGU to impound. Okay. Nasa mandate nila yon kasama kay Anti-Rabies Act. So responsibility ng LGU, kung may pagala-galang aso, pwede na nilang automatic dambutin yon at ilagay sa impounding facility. Alright, well narito naman ang isa pang tanong. May tatanong lang po, kapag nakagat ka ng aso, kailangan ba palagi ng anti-tetanus vaccine? Si tetanus usually sa tao binibigay yan. Kapag na-expose to the bite nga So dalawa, anti-rabies. sa tao. And post-exposure, post-prophylactic Okay. na for rabies and then tetanus shot. Alamin natin ang isa pang tanong. Attorney, may karapatan bang saktan ng pet owner ang kanyang alaga? Provided for ng Animal Welfare Act na bawal ang any acts of cruelty, Maltreatment. maltreatment, neglect, and abandonment. So again, punishable siya.
pursuant sa Section 9 ng RA 8485. Yung pagkain ng aso. Same po, bawal din po yan. Actually, the killing of any animals na provided nung law, specifically ang nakalagay doon yung mga food animal, baka, baboy, kambing, manok. Pag any other animals, yan po ay punishable again by pursuant sa Republic Act 8485. Meron bang instance na pwedeng legal at hindi ka maparusahan sa pagpatay ng iyong pet? Pwede po. May mga exemptions kasi na binanggit sa batas. So kapag halimbawa daw po na inflicted ng incurable, communicable disease si animal, pero of course, dapat yan ay evaluated ng licensed veterinarian. So allowed yung tinatawag na euthanasia. As long as allowed also by our regulations yung method na gagawin. Kapag daw po yung animal attack, so para maprotektahan nung tao or maprotektahan yung isa pang animal from an attack, allowed po yun. Parang self-defense. Yes, pag self-defense. Kapag daw po yung killing is a part of a ritual. Kasi meron po tayong mga kapatid natin sa norte, yung may mga practices sila na documented. So yun ay acceptable ng NCIP, nakalagay doon. Basta po yun ay i-communicate nila sa Committee on Animal Welfare, magbibigay sila ng report, allowed po yun. So may mga exemptions din po tayo. Pero yun nga, may limit. May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan na pet owner? So una, palagi kong sinasabi, so research bago tayo kumuha ng mga pets. So tandaan natin, may kaakibat na responsibilidad yung pagkuha ng pets. So dapat kakayanin natin silang mabigyan, una yung basic needs, kasama dyan yung requirement ng veterinary medical care, bakuna, unang-una na po. Gusto nating maprotektahan also ang public na hindi sila nagkakalat ng sakit. Pag meron po tayong mga problema, yung opisina namin sa Bureau of Animal Industry, Animal Health and Welfare Division, open po yan kung meron po kayong tanong, violent reactions even. So that's also to improve yung atin pong mga regulations. Pwede po kayong mag-reach out sa aming pong opisina. Alright, maraming salamat Dr. Sheng Ordinario mula sa Animal Health and Welfare Division ng Bureau of Animal Industry. Salamat, Doc. Maraming salamat din po. At bago tayo magpaalam, narito ang paalala ni Attorney Al. Class at fellow pet owners and lovers, madaling bumili o mag-angkin ng aso, pusa o anumang pet. Pero ang ating katungkulan ay hindi nagtatapos sa pagbayad o sa pagtanggap ng ating mga alaga. Hindi lang kapakanan natin ang dapat isaalang-alang. Ayon sa batas, pati kapakanan ng ating alaga, kapakanan ng ating kapwa, at kasiguruhan ng ating komunidad ang ating dapat subaybayan, irespeto at isaalang-alang. Ang pinakabuod na pinag-uusapan natin ay simple lamang, kaligtasan at kaayusan para sa lahat. Naway sa programang ito, mas naunawaan natin ang ating obligasyon at responsibilidad sa ating mga alaga, sa ating kapitbahay at sa iba. Ingat tayong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ako si Mencio Macapagal. Batas para sa lahat. Ako ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra. Ingat mga kababayan.